Alam mo ba, o naisip mo na ba, bakit kaya sa kabila ng sinabi ni Jesus na sa Mateo 19:26, na sa mga tao, imposible ito, pero sa Diyos, lahat ng bagay ay posible. Lahat ng bagay ay posible. Ibig sabihin, kung ano yung gusto na Diyos, ano yung iniisip niya na gawin, magagawa niya. At kung iugnay pa natin yung sinabi ni Jesus na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan o sa sanglibutan, sangkatauhan yun, tinukoy. Gayon na lang pag-ibig, John 3:16, o sa John 3:16 na yan, bantog na teksto. Mahal na mahal ng Diyos ang lahat ng tao. Kaya hindi tayo nakapagtataka nung ipasulat ng Diyos kay Propeta Isaias, sa Isaiah 63:9, o dyan sa Isaiah 63:9, sinabing nahihirapan siya kapag nakita niya ang lahat ng paghihirap ng tao. So, nakita ng Diyos, mahal niya ang mga tao, mahal na mahal niya, tapos may kakayahan siya, posible sa kanya lahat ng bagay. Bakit hindi niya ginawa agad? Bakit pinalipas niya ang panahon? Well, ang totoo, may dahilan. At ang dahilan ay nakasalalay talaga doon sa pagiging Diyos niya na makatarungan. Ang unang dahilan, dahil siniraan ni Satanas ang Diablo yung pangalan at reputasyon ng Diyos. Doon sa Genesis 3:1-5, malinaw doon na siniraan ni Satanas ang pangalan ng Diyos at ang kanyang reputasyon. Paano? Ibasahin natin ang Genesis 3:1-5. Naritong sinasabi, at ang ahas ang pinakamaingat sa lahat ng maiilap na hayop sa parang na ginawa ng Diyos na Jehovah. Kaya sinabi nito sa babae, talaga bang sinabi ng Diyos na hindi kayo pwedeng kumain ng bunga mula sa lahat ng puno sa hardin? Dito sa sinabing ito ni Satanas, tuso talaga, no? Hindi niya tinumbok na talaga yung puno na makikilala mabutit masama. Sabi niya, lahat ba? So, na-distract yung isip ni Eva sa kabila ng mag-isip siya, sino ito? May ahas ba talaga na nagsasalita? Nakatutok siya doon sa lahat ng puno sa hardin. Hindi kayo pwedeng kumain. So, na-ignite o napaisip siya na hindi naman ganun. Kaya sumagot agad siya eh. Napansin nyo ba? Sumagot ang babae sa ahas. So, hindi na siya nag-venture doon sa tanong, may ahas bang nagsasalita? Wala pa naman ako nakitang ganun. So, hindi na. Sumagot kaagad siya kasi nakatutok doon sa lahat ng mga bunga ng puno sa hardin. No? Bunga sa lahat ng puno sa hardin. So, doon siya nakatutok na. Talagang tuso si Satanas. Sabi sumagot ang babae sa ahas, pwede kaming kumain ng bunga ng mga puno sa hardin. Pero kung tungkol sa bunga ng puno na nasa gitna ng hardin, sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain ng bunga mula sa punong iyon. At huwag ninyong hihipuin iyon para hindi kayo mamamatay. So doon nakasentro kaagad sa pagsagot eh. Hindi naman lahat, pwede naman kainin ang lahat maliban sa isa. Yun ang ibig sabihin niyan, no? Ni Eva. So, ngayon, sinabi ng ahas, kaya sumagot na kaagad, no? Nagkaroon ng conversational exchanges na, conversation. At sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamatay. Ito yung kauna-unahang kasinungalingan, paninirang puri sa Diyos, sa reputasyon niya, na pinukol ni Satanas ng isang espiritong nilalang na naghimagsik. Tiyak na hindi kayo mamamatay. Parang sinabi nito, sinungaling ang Diyos. Hindi kayo mamamatay. Pag sinabi ng Diyos na mamamatay kayo pag kumain yan, hindi kayo mamamatay. So parang sinabi niya sinungaling ang Diyos. Pero may isa pa,
Dahil alam ng Diyos na mismong araw na kumain kayo ng bunga mula sa punong iyon, mabubuksan ang mga mata ninyo at magiging tulad kayo ng Diyos na nakaalam ng mabuti at masama. So isang paratang na naman na si Jehovah, ang Diyos, ang makalangit na Ama ng ating Panginoon Hesus, na Ama din natin, sabi diyan, may pinagkakait. Kasi pinagkaitan kayo, kasi kapag kumakain kayo niyan, malalaman nyo na ang mabuti at masama, para na kayong Diyos. Hindi nyo na kailangan Diyos. Diyos na kayo eh. Kayo na mag-design sa sarili ninyo. Kaya na bigat na paratang ito. So, dito, siniraan ni Satanas ang pangalan at reputasyon ng Diyos. Ang kanyang reputasyon. So, ano ba talaga ang gustong palabasin dito ni Satanas ng Diablo? Gusto niyang palabasin na ang pamamahala ng Diyos, maling-mali. Pwede naman kayo mamahala sa sarili ninyo. Sa ganang sarili, na wala ng Diyos. Kaya yun talaga. May isa pa, na ito naman, nakasentro naman ang kasinungalingang ito sa pag-aakusa na yung mga lingkod ng Diyos ay ang habol lang talaga pagpapala. Maglingkod ako sa Diyos kaya may pagpapala. Umaapaw, liglig. Yun ang sinabi ni Satanas dito, na may makukuha lang sila sa Diyos kaya sila naglilingkod. Hindi talaga nila mahal ang Diyos. Kasi pag mahal ng isang tao, di ba? Kahit mahirap ang isang bagay, tiisin niya dahil mahal niya yun eh. Hindi nawawala ang pagmamahal doon. Pero dito, hindi. Saan natin mababasa yan? Job 1:9 hanggang 11. Job 1:9 hanggang 11. Sangkot ang mga tao na ngayon, yung katapatan na ng tao. Akusasyon yan. Ito ang sinabi. Sumagot si Satanas kay Jehovah. Natatakot ba si Job sa Diyos nang walang dahilan? May dahilan, bakit siya natatakot? Sabihin ni Satanas. Sa 10, hindi ba naglagay ka ng bakod sa palibot niya, sa palibot ng sambahayan niya, at sa lahat ng pag-ari niya? Pinagpala mo ang mga ginagawa niya. Yun na. At dumami ng gusto ang alaga niyang hayop sa lupain. Dito, sabi niya, pinagpala mo eh. Siyempre naman, maglilingkod yan. Matatakot yan sa'yo, baka alisin yung pagpapala. Pero sabi dito sa 11, yun ang akusasyon, na ang tao naglilingkod lang dahil sa may nakukuhang pakinabang. Pag wala na, wala ka ng Diyos. Sabi 11, pero para mapaiba naman, sinabi ni Satanas sa Diyos, iunat mo ang kamay mo at kunin ang lahat sa Kanya, at yak na susumpain Kanya ng mukhaan. So, dito, nag-request si Satanas. Sabi niya, kunin mo ang lahat ng sa Kanya. Pag kunin ang lahat sa Kanya, sabi niya, susumpain ka na niyan. Sabi niya, paghirapin mo yan. Alisin mo. Karanas ng anumang bagay, tiyak na susumpain ka niya ng mukha. So, mabigat na paratang yan. Ibig sabihin ng bawat isa sa atin na nasasangkot ang akusasyon na yan. Bakit nadamay tayo doon? Si Job lang naman pinag-usapan. Kasi nandito sa 2:4 ng Job. Job 2:4. Sangkot na tayo. Kasi ganito ang sinabi ni Satanas sa Diyos. Pero sumagot si Satanas kay Jehovah, balat para sa balat. Ibibigay ng isang tao, hindi na si Job, no? Ibibigay ni Job ang lahat ng sa kanya. Sabi niya, ibibigay ng isang tao, mas tao na, lahat ng tao na, tayo kasama na bilang tao. Ibibigay ng isang tao ang lahat ng sa kanya para mabuhay siya. Ibig sabihin, para patuloy lang na mabuhay, lahat ng bagay, kasama na yung pagsamba sa Diyos, ibibigay niya para lang siya mabuhay. Ibig sabihin, may kompromiso niya. Pwede niya itakwil ang Diyos para lang siya mabuhay. Di ba ganun din? Kaya sa ating bahagi dito, yamang sangkot na tayo, huwag nating
alisin natin katapatan dahil sa kahirapan. Mahirap ba ang kabuhayan mo ngayon? Mahirap ba ang kumita sa ngayon? Hirap ka ba ngayon dahil wala kang bahay, wala kang lupa, sarili? Nagkakasakit ka ngayon? Dinanas mo na epekto ng katandaan? Naranasan mo na ang epekto ng giyera o digmaan? Naghihirap ka ngayon? O kaya epekto ng kasamaan na ginawa ng tao, ng ibang masasamang tao sa iyo? Naapektuhan ka ba niyan? Sabi niyan, huwag masiraan ang loob. Huwag itakwil ang Diyos. Yan paratang ito ni Satanas. Ibibigay ng isang tao ang lahat sa kanya para sa buhay niya. Kaya huwag natin sisihin ang Diyos. Huwag tayong hihinto sa paglilingkod sa Diyos kasi yun nga sinabi niya, pag nahihirapan ng isang tao, hihinto na yan sa paglilingkod sa Diyos. Dahil ang totoo, nais na ini Satanas yan sa pag-uusap na yon na hindi mahal ng tao ang Diyos na lumalang sa Kanya, ang Diyos na Jehovah. Pero alam natin na mali siya dahil marami na nagpatunay. Katunayan si Job. Sabi niya sa 27:5 ng Job, hanggang kamatayan mananatili siyang tapat. Panatilihin niya ang kanyang katapatan. So, ang punto sa ating bahagi, manatili tayong tapat. Anumang kalagayan. Tandaan natin, pinagpala si Job na nanatili siyang tapat. Dinubli pa. O sa inaharap din, kung magiging tapat tayo sa Diyos, sobra-sobra, dubli-dubli pa ang ating makukuha niyan kapag dumating na yung pamamahala ng Diyos sa ilalim ng pamamahala ng kanyang anak na si Jesus. Dumating yung kaharian mo, panalangin sa modilong panalangin, dumating na ang kaharian mo, mangyari ang kalooban mo, paano sa langit, ito rin sa lupa. So, sa ilalim na dubli-dubli. Masabi nating triple pa nga na pagpapala ang gagawin ng Diyos. Kasi, sa ilalim noon, lahat, kung tayo mananatiling tapat, lahat ng mga bagay na wala tayo ngayon, doon ipagkakaloob, karon sariling bahay, sariling lupa, hindi nagkakasakit, itatanda, hindi mamatay at paraiso mong lupa, napakaganda. Sama mga maaamong hayop na, yung mga wild, maaamo na. At kaya pinasisigla ko kayo na patunayan sa sarili na mali si Satanas. Kasi sabi diyan, ibibigay ng isang taong lahat, pati na yung kanyang pagsampa sa Diyos, ibigay niya na, alisin niya na, para lang siya mabuhay. Kaya, buhay man tayo mamatay, dapat ay sa Diyos tayo. Mahirap man tayo may kaya, o anumang kalagayan natin, maluwan man, sa Diyos tayo. At napatunayan na rin sa ngayon na mali ang paratang ni Satanas, na siya talaga ay sinungaling, na mali daw yung pamamahala ni Jehovah. Ang tao magiging tulad ng Diyos na makakaalam na mabuti pa sama, kaya na ng pamahalaan sarili na walang Diyos. Pero totoo ba yun? Tingnan mo ang kalagayan ngayon, may kanya-kanyang pamahalaan mga tao, may sarili silang batas na na ginagawa sa Senado, sa Kongreso, Senado. Pero tingnan mo ang kalagayan. Naging totoo ang sinabi ng Ecclesiastes 8:9, ng tao na mamahala sa kanyang kapwa-tao sa ikapipinsala. Tingnan mo, maligaya, panatag, payapa at maginhawa ba lahat ng tao ngayon sa ilalim pamamahala ng tao? Hindi. Kaya, yan ang dahilan kung bakit pinahintulutan ng Diyos para mabigyan ng pagkakataon, kasi isang makatarong ng Diyos siya mabigyan ng pagkakataon si Satanas na Diablo, patunayan yon at patunayan din ng mga tao. Kita na sinungaling si Satanas, mali ang pamamahala ng tao ngayon. Nakikita natin na hindi naging mabuti, ikapipinsala pa nga, nagkaroon ng digmaan, labanan, at nakita din na marami ang naging tapat sa Diyos sa kabila ng pagsubok kasama si Job. Kaya manatiling tapat sa Diyos, manatiling kumapit sa Kanya, maglingkod sa Kanya, at umasa sa Kanya. Ano mang kalagayan, mahirap man, o buhay man natin ang nakataya, oo, mabuhay man mamatay, magtiwala tayo sa Diyos. Kaya, maghintay tayo sa pagkilos niya. Yan ang dahilan kung bakit hindi niya kaagad gumawa ng paraan para lutasin ang mga bagay-bagay. Diba maganda? So,
Maraming salamat sa inyong pakikinig.